watas ng pag-ibig mo, iringgin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng ating Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, bagamat inatasan ng Panginoon ang mga saserdote na parangalan ng kanyang ngalan sa pamamagitan ng kanilang gawa, sumuway sila at dahil sa kanila ay maraming nabulid sa kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyan dinirinig ang naaapi. Lagi niyan dinirinig ang daing ng ulila. At ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kaniya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin na magpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ng katarungan sa nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapataniyak, iniwan ko na rin, di ko na hinangan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O
Diyos, ako'y alagaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliwanag ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika na ang kanilang pangangaral ng mabuting balita at pagpapagal upang hindi maging pasanininuman ay dahil sa laki ng kanilang pagmamahal. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kaniyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming mga sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanininuman, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kaniyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nagbibigay ng babala si Jesus sa sinumang tutulad sa mga eskriba at pariseo na nagpapaliwanag ngunit hindi naman tumutupad sa kautusan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawis sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat isang inyong guro ay kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat isang inyong ama ang amang nasa langit.
Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday, at sila po'y ating gitian. Happy Sunday po sa ating lahat. Minsan, kwento na isa naming kaibigang pare sa amin na isang umaga na kanyang pagising, nakagawian na niya yung magbasa kagad ng mga text messages. Magbasa kagad ng mga text messages. Laking gulat niya, yung unang text message na nabasa niya, ito ang nilalaman. Ipokrito ka. Yun yung text. Ipokrito ka. Nagulat yung pare, yung kaibigan naming pare. Sabi niya, nisip niya, sino kayang magte-text doon? At ano kayang dahilan kung bakit yun ang kanyang text sa kanya? Kaya pag-isip-isip siya. Siyempre, nasaktan siya. Pero naalaala niya, nung gabi, nag-text pala siya sa kanyang sariling number. At ang text niya sa kanyang sariling number ay, ipokrito ka. Natawa na lamang siya nang maalala niya yun. Siguro, ito'y paraan niya para pagpaalala sa kanya sarili na huwag maging ipokrito o maging totoo. So, tawanan kami. Sabi ko, kung gagawin ka ako namin iyan, alam na namin iyan. Siguro mas maganda kami naman, mag-text kami ng mga random friends at yun ang ilalagay. Ipokrito ka. Ano kaya ang isasagot sa amin ng mga na-text namin? Kayo ho, subukan ninyo. Pag-text kayo sa mga random friends ninyo, sa cellphone o kaya sa messenger, ano kaya ang isasagot sa atin ng mga na-text natin na ipokrito ka? Baka sabihin, same to you. Kaya nga magkaibigan tayo pareho tayong ipokrito. Mga kapatid, kung mapapansin natin, si Jesus ay kaibigan ng maraming tao. Mga publikano, mga makasalanan, mga babaeng inaalian ng masamang espiritu, mga babaeng mababa ang lipad. Marami siyang mga kaibigan. Bagamat makasalanan ng mga ito. Pero sa tuwing ang kaharap niya, ang mga Skriba at Pariseo, siguro, sabi ko nga, kung kumukulo lang siguro ang dugo ni Jesus, katulad natin, na kumukulo ang dugo kapag may nakakaharap tayo, siguro, tuwing kaharap niya mga Skriba at Pariseo, kumukulo ang dugo ni Jesus laban sa kanila. Kasi sa tuwing sila ay magtatagpo, ito rin ang kanyang pahayag sa kanila, ang kanilang pagiging mapag-ibabaw, ang kanilang pagiging pakitang tao, ang kanilang pagiging ipokrito. Sa Ebanghelyo, kinilala ni Jesus ang gawain ng mga Skriba at Pariseo. Sila yung mga tagapagpaliwanag, tagapagpahayag ng kautusan ni Moises. At hindi biro iyan. Kinakailangan talaga nilang pag-aralan iyan sapagkat para sa mga Hudyo, ang kautusan ni Moises ay ang daan nila patungo sa kaligtasan. Kaya talagang masusi nilang pinag-aaralan ito upang sa ngayon ay maipaliwanag nila ito sa mga tao at ito ay maipatupad. Maipatupad sa mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, gawin ninyo ang kanilang itinuturo at sundin ninyo ang kanilang iniutos. Pero may babala ang ating Panginoon. At anong babala? Huwag ninyong tutularan na kanilang gawa sapagkat hindi na isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Maging mapagpainbabaw, ipokrito,
pakitang tao, doble kara, ano pa ba ang salita natin laban sa mga ganyang mga tao? Napakarami. Ganyan sila. Kaya siguro kapag si Jesus ay nakakaharap sila, ganun na lamang ang kanyang pakikitungo sa grupo ng mga scribe ng mga Hudyong ito na tagapagpaliwanag ng kautusan. Pero bakit nga ba ganun? Kasi nga, sabi nila dito ni Jesus ay nangangaral sila, pero di nila sinusunod na kanilang pangangaral. 2,000 taon na nakalilipas, wala na mga eskriba, wala na mga pariseo, pero yung ganong ugali, yung ganong kasalanan, parang minana natin. Parang minana natin. Halimbawa, yun nga, hindi natin sinasagawa kung ano yung sinasabi natin. Maring ako bilang isang pari, araw-araw nangangaral sa misa, baka maraming pagkakataon, yung lahat ng sinasabi ko, hindi ko pala naisasagawa. Lahat ng pinangangaral ko, hindi ko pala nagagawa. Marami ipokrito nga ako. Pero hindi lang siguro ako. Marahil tayo rin. Minsan, ang tanong natin, bakit ang mga bata ngayon matitigas ang ulo? Hindi tulad dati. Pagka inutusan mo, sunod kagad. Ngayon, pag inutusan mo, wait lang, sandali lang, matigas ang ulo. Pero bakit? Baka hindi nakikita ito sa mga tao sa kanilang paligid. Baka hindi ito nakikita sa mga tao sa kanilang paligid. Kung yung sinasabi natin, marahil ay hindi talaga natin nagagawa at marahil iyon din ang nakikita ng mga bata. Kaya sinasabi natin, matigas ang kanilang ulo. Tapos, sabi dito, pinapapasan sa mga tao, nagbibigay sila mabigat at pinapapasan sa mga tao. At tinutukoy dito ni Jesus ay yung batas. Last Sunday, kung matatandaan po natin, merong isang marunong sa kautusan nagtanong kay Jesus, anong pinakamahalagang utos? Sabi ni Jesus, mahalin mong Diyos ang buong mong pagkatao, mahalin mong kapwa mo gaya ng iyong sarili. Ang batas, dapat sinusunod, pero hindi ito na nakakabigat. Pero ito yung pinabigat ng mga eskriba at pariseo. Bakit? Kasi mula po doon sa 10 utos sa binigay ng Diyos, lumobo ito. Dinagdagan po nila. At ano naging kabuang bilang? Mula 10, naging 613. Yun lahat ng kanilang inaaral. Yun lahat ng kanilang inaalam. Yun lahat ng kanilang ipinatutupad. Pero sa halip na makatulong ito sa mga tao, ang mga tao nabibigatan. Biruin mo tayo nga, marahil yung 10 utos, di pa natin alam, kabisado, lahat. Yung 613 pa kaya na ginawa ng mga eskriba at mga pariseo. Minsan sobrang higpit natin sa pagpapatupad ng batas. Pero minsan sa pagpapatupad natin ng batas, may kinikilingan, may pinipili. Friend ko yan. Baka naman pwede mo namang ibalato na sa akin iyan. Uy, inaanak ko yan. Baka naman pwedeng ibalato mo na sa akin iyan. Pero kung hindi friend, hindi kamag-anak, hindi related sa kanila, napakapahigpit nating magpatupad. Pagka ganon, mapagpaimbabaw tayo. Wala tayong pinagkaiba sa mga eskriba, wala tayong pinagkaiba sa mga pariseo. Pero alam niyo mga kapatid,
ganun man mabigat ang pamamaraan ni Jesus sa kanila, maritignan natin ito sa ganitong pamamaraan. Marahil ito yung pamamaraan ni Jesus para mag-reach out sa kanila, para itama sila. Kasi nga, ganun na nakikita sa kanila ni Jesus. Pagiging mapag-imbabaw, balat kayo, kinilala ni Jesus sa kanilang mahalagang gawain bilang tagapagturo. Pero ngayon pinapalala sila ni Jesus, bakit hindi nakikita sa inyo ang inyong ipinangangaral? Para ito yung pamamaraan ni Jesus na mag-reach out sa grupo ng mga Hudyong ito para itama ang kanilang maling gawi, para ituwid ang kanilang pagkakamali. Pero sadya siguro na nanuot na sa kaloob-looban ng mga eskriba at pariseo ang kanilang pagiging mapagpaimbabaw kung kaya't hindi nila ito nakikita. Si Jesus nagre-reach out sa kanila, maaaring sa ganung pamamaraan, pero hindi nila ito nakikita. Kumbaga, sa wika natin, nilamon na sila ng sistema. Nilamon na sila ng sistema. Siguro ganun din sa atin. Huwag na natin hintayin pa ang Diyos na magsabi sa atin, magtubid sa atin sa mga maling ginagawa natin. Kasi maring minsan, meron tayong nagagawa na hindi natin napapansin na ito pala ay mali na. At kapag tayo ay pinaalalahanan, anong ginagawa natin? Very defensive pa tayo. We try to justify yung mali nating ginagawa. May nagre-reach out sa atin, pinapaalalahanan tayo, para mali ang ginagawa mo, hindi yata tama yung ginagawa mo, pero tayo, lahat naman ginagawa yan. Tignan mo naman to kung magmalinis. Akala mo kung sino yung taong malinis na ito. May nagre-reach out sa atin para itama, pero will justify everything. Defensive pa tayo. Mga kapatid, sa gitna ng ganitong sitwasyon ng mga eskriba, pariseo, kung nilamon na sila ng sistema, anong dahilan? Yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili. They think they are cut above the rest. Kaya nga ano sinabi dito, ang ibig nila yung mga upo ang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan. Mataas na pagtingin sa kanilang sarili na kinukubli nila sa ganoong pamamaraan. Kaya ang paalala sa kanila ni Jesus, ang nagpapakataas sa ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Kung nais nating makita ang totoong sarili natin, na hindi na natin kinakailangang magbalat kayo, maging mapagpaimbabaw, maging ipokrito, mahalaga na makita natin ang ating mga sarili sa mata ng Diyos. At ano makikita natin sa ating mga sarili, na tayo mga anak ng Diyos. Pero, yung pagiging anak ng Diyos natin ay nalapastangan natin dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagkukubli natin kung sino talaga tayo. Nalapastangan natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang tayong magagawa natin dito, muli balikan natin ating mga sarili, kilalanin. O mga anak tayo ng Diyos, at dahil nilapastangan natin ating mga sarili, tayo mga nilalang, nangangailangan ng kanyang awa, nangangailangan ng kanyang
habag. Na kaya niya tayong muling ituwid, na kaya niya muling palitawin sa atin ang totoo nating pagkakakilanlan. Mga kapatid, isang napakalaking tukso sa bawat isa sa atin ang maging mapagpaimbabaw, ang magbalat kayo. Kasi nga madalas, ang concern natin, kung ano sasabihin ng tao. Pero minsan naisipan natin, ano bang sasabihin ng Diyos kapag ako'y humarap niya sa Kanya? Di ba ganyan tayo madalas? O mag-behave ka, ano nilang sasabihin ng kapitbahay natin? O umayos ka, ano nilang sasabihin ng ating mga kamag-anak pag nakita kang ganyan? Mas concerned pa tayo sa sasabihin ng ibang tao. Pwede natin naisip, ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa atin? Maaaring sa tao makapagkubli tayo, maaaring sa mga tao maging hipokrito tayo, pero sa Diyos, hindi. Kilala ng Diyos ang bawat sa atin at kaya tayo mahalin at takayin sa tamang landas ng ating Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanahog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mga makapangyarihan upang katotohanan at pagsabuhay ng pananampalataya ay umabong sa ating pamayanan, ating isamo, Panginoon, dinggin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin ng iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang ipangaral nila ang pagpapakumbaba sa salita at gawa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ng iyong bayan. Para sa mga politiko, pinuno ng bansa at lider sibiko, upang lagi nilang isulong ang katarungan, paglilingkod at pag-unlad ng bansa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ng iyong bayan. Para sa mga mamahayag, malagsisilabas sa telebisyon at pelikula, at mga social media influencers, upang ipakita nila ang magpapahalaga sa katotohanan at maayos na pamumuhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ng iyong bayan. Para sa ating sambayanang Kristiyano, upang sa ating pagpapakumbaba, makita ang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos at pakikibahagi sa kanyang banal na hapag,
Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumaong nagsikap maglingkod sa Diyos at kapwa, upang makamit nila ang kapayapaan sa piling ng nag-iisang Ama sa langit. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin at iyong itulot na mais sa buhay namin araw-araw. Ang aral ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan,
sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pagpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Sa
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa amin banal na kinabang, upang sa aming pagsasalos maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.